Ako ay marangal na reyna. Ngunit isinabat sa bakal na balangkas sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ang aking katawan ay nagyelo at naging parang eskultura ng yelo. Ngunit hindi pa rin nasiyahan ng asong emperador. Pinayagan niyang pagtawanan at husgahan ako ng lahat ng opisyal. Dahil nais niyang gawing reyna ang kanyang minamahal. Kaya ako ay pinaratangang traidor na kakampi ng kaaway. Sa huli ay itinapon ako sa nagyelong lawa. Hindi ko inakalang muling magmulat ng mata. At matuklasang ako ay muling isinilang sa araw ng pagluklok ni Zaisi. Tulad ng nakaraang buhay, ang unang kautusan niya ay ang patalsikin ako. Ngunit nanatiling kalmado ang aking puso. Ang makita niyang tila sinusunod ko lamang ang lahat ng kanyang pasya. Nag-alinlangan si Gusi, batay sa pagkakakilala niya sa akin. Dapat sana akong galit at alipin ng selos. Paano ako naging ganito kapayapa? Hindi siya nasiyahan, kaya nagdagdag pa siya ng mas mapang insultong salita. Hindi rin naman ako taong walang damdamin. Alang-alang sa mga nagawa ng inyong pamilya para sa bansa. Pagkatapos kong maupo bilang emperador, at tanggapin kita sa palasyo bilang Shufei. Mula reyna tungo sa Shufei. Ito ay pagbaba mula asawa tungo sa konkubina. Hindi man malaki ang agwat ng ranggo, ngunit lubhang nakapapahiya. Sa pagkakataong ito dapat na akong mabaliw. Kapag ako ay nabaliw, magkakaroon siya ng dahilan upang hatulan ako at ang aking pamilya. Ang abang na babaeng ito ay walang kakayahan. Kung ano ang ipasya ng bagong emperador, susundin ko na lamang. Kaya magalang kong sinabi, nagpapasalamat ang inyong lingkod sa biyaya. Sa iyong kakayahan anyo asal at galing. Ang ipagkaloob ang ranggong consort ay dakilang awan na ng langit. Ano pa ang dapat ikadismaya? Sinigawan ako ni Gusi. Hindi man lang niya pinakinggan ang sinabi ko. Sa halip ay binaligtad ang tama at mali upang pagalitan ako. Kitang-kita kung gaano niya ako kinamumuhian. Tahimik akong yumuko at tinanggap ang aral. Sandali, ano ang sinabi mo kanina? Ang sinabi mo ba kanina ay pasasalamat? Balak sana ni Gusi na pagalitan ako ng mabagsik. Ngunit sa kalagitnaan ay bigla niyang naalala. Wala akong kahit tititing na reklamo. Ako ay nagpapasalamat. Siya ay punong-puno ng hiya at gulat. Ningnan niya ako ng may hindi makapaniwalang tingin. Kalmado ang aking loob. Magalang kong pinakinggan ang kanyang sermon. Parang suntok na tumama sa bulak. Sa harap ng ganitong ako, tila hindi siya marunong tumugon. Umalis siyang ikinampay ang manggas. May kapahamakan may kasamang biyaya. Tungkol sa ginawa ni Gusi na gawing consort ako mula sa asawa. Labis akong nagulat sa naging reaksyon ng buong pamilya. Sabi ng ama, mabuti. Nabawasan ang hinalang masyado tayong makapangyarihan kaysa sa trono. Sabi ng ina, hindi madali ang pamahalaan ang harem. Mula pa noon hanggang ngayon, iilan lamang sa mga reyna ang namuhay ng payapa. Sabi ng dalawang kuya, ayos lang. Malaki ang buwan ng matatanggap sa pwestong ito. At kakaunti ang kalaban. Hindi na namin kailangang mangamba na mapalitan ka. At isugal ang buhay kapalit ng tagumpay sa digmaan para sa iyong pwesto. Hindi masyadong naintindihan ng bunso. Ngunit nang makita niyang magaan ang loob ng buong pamilya, sumaya rin siya, tumatatalon sa buong bakuran. Habang tumatalon ay, ang ate ko ay si Shufei na ginang. Ito ay medyo ikinagulo ng isip ko bilang pangunahing apektado. Ganito pala ang iniisip ng buong pamilya. Kung ganoon sa nakaraang buhay ko, halos baliw akong ipinaglaban ng posisyon ng reyna, upang makamit nila ang karangalan. Ako pala ay nagmamagaling lamang, at pinapaligaya ang sarili. Tila ganoon nga, ngayon ako ay isa ng Shufei. Mas naging magaan ang loob ng buong pamilya. Noong ako pa ay nakatakdang maging prinsesang tagapagmana, araw-araw akong tinuturuan ng mga matro ng mga tuntunin sa palasyo. At ang buong pamilya ay laging balisa. Ngayon ay hindi na ako maaaring maging prinsesang tagapagmana, lalo nang hindi magiging reyna. Ang matron ay nailipat na upang sanayin ang bagong reyna. Gaman ang atmosfera sa aming tahanan. Madalas kaming yayain ng ama na uminom ng kaunting alak. Kapag siya ay nasa magandang kondisyon, isa-isa niya kaming sinusubok. Napupuno ang buong bakuran ng tawanan. Ang pagbaba mula asawa tungo sa consort ay kapahamakan ba? Samantalang malinaw na ito ay biyaya. Ang reynang pinili ni Gusi ay anak din ng isang general. Ang pangalan niya ay Ligia. Kung ihahambing sa akin na maagang itinakdang maging prinsesang tagapagmana, at sinanay ayon sa pamantayan ng prinsesang tagapagmana, ang aking kakayahang pandigma ay matagal nang napabayan. Ngayon ay pawang panlabas na anyo na lamang. Samantalang si Ligia ay may tunay na kakayahan. Nakipagdigma siya kasama ang ama at mga kapatid at may mga nagawang tagumpay. Karapat-dapat nga siyang anak ng isang general. Sa nakaraang buhay ay lihim na siyang hinangaan ni Gusi. Ngunit napigilan dahil sa ambag ng aking ama sa pagluklok sa trono. At dahil sa matagal nang alam ng lahat na damdamin ko para sa kanya. Nang hindi ako pumayag na ibaba bilang consort. At matapos isuko ng aking ama ang kapangyarihang militar, napilitan si Gusi na umatras. Itinalaga ako bilang reyna, at itinalaga si Ligia bilang Guifei. Bagamat ito ay isang palitan sa pagitan namin, ginamit pa rin niya ito bilang dahilan upang pamuhiin ako. Sa loob ng palasyo, sa harap ng korte, ginawa niya ang lahat upang ipahiya ako. Ibinigay niya kay Ligia ang lahat ng paggalang bilang asawa.
At sa akin naman ang lahat ng kahihiyan bilang consort. Hay, wala talagang kailangan ipaglaban. Hindi na ako makikipag-agawan. Narinig ko na ang mga matrone ay nagtuturo na kay Ligia. Wala silang pinipigil na kamay. Ang mga matrone ay ipinadala ng dakilang biyenang reyna. 5 taon nila akong sinanay. Alam na alam ko ang mga paraan nila. Minsan ay naguluhan ako, bilang mga matrone. Kahit gaano pa katatag ang kanilang sandigan. Ang kanilang tinuturuan ay magiging reyna. Wala silang iniiwang awa. Hindi ba sila natatakot na managot kalaunan? Kalaunan ay naunawaan ko, masyadong maagang namatay ang dating emperador. Napakaiksi ng panahon ng paglipat ng biyenang reyna bilang dakilang biyenang reyna. Napakaikli ng panahon, nananatili pa rin ang mga tauhan niyang ikinalat sa buong palasyo. Maraming mahalagang posisyon sa korte ay hawak ng kanyang mga tao, upang ipagpatuloy ang kanyang napakataas na kapangyarihan. Tiyak na makikialam siya sa pagpili ng bagong reyna, ngunit ayaw niyang maging masyadong halata, upang hindi galitin ang bagong biyenang reyna at ang bagong emperador. Kaya gumamit siya ng mga lihim na paraan. Maliban na lamang kung ito ay taong inilatag niya. Kung hindi ay walang sinumang reyna ang tatagal. Walang sinumang magiging payapa. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit masaya akong umurong sa pwesto. Napakalakas talaga ng kakayahan ng matandang babaeng ito sa paninira. Kung sino ang maging reyna siya ang magdurusa. Kaya ibigay na lang sa taong nasa puso ng emperador. Hayaan siyang ang magdusa sa ganitong kapahamakan. Tutal tayo ay maawin. Ang pait ay dapat ipaubaya sa iba. Sa pag-iisip nito, masaya akong kumain pa ng isang inihaw na itlog. Makalipas ang kalahating taon matapos ang seremonya ng paghihirang sa reyna, ako at ilang anak na babae ng mga opisyal ay pumasok sa palasyo. Mula noon, kasama ang dakilang biyenang reyna, ang ipinasok ng biyenang reyna, at ilang matatandang tauhan mula sa panahon ni Gusi bago siya maupo. Umabot sa halos 20 ang mga consort sa palasyo. Haha, ang daming ito ay labis na ikinatuwa ko. Talagang mabuting tao si Ligia. Noong nakaraang buhay ko bilang reyna, napakalakas ng aking selos. Makalipas ang kalahating taon mula nang maupo si Gusi, wala pang 10 ang babae sa harem. Tuwing nais magsingit ng tao ang biyenang reyna at dakilang biyenang reyna, lagi akong gumagawa ng eksena, lalo nang hindi ko pinapayagan ang mga opisyal na isingit ang kanilang mga anak. Sa buhay na ito ay nagpapasalamat ako sa lawak ng puso ni Ligia. Mabait at marangal, malaki agad ang naging resulta ng unang pagpapalawak ng harem ng emperador. Lubos nitong binawasan ang tsansa na mapili ako para magsilbi sa gabi. Ang pag-iisip ang nagtatakda ng lahat. Noong mahal ko pa si Gusi, nais ko siyang mapasakin lamang. Kung sino man ang magsilbi sa gabi ay kinaiingitan ko. Ngayong hindi ko na gusto si Gusi, iayaw ko siyang makasama sa pagtulog. Pagpasok namin sa palasyo, sa hanay naming mga consort, ang unang nagsilbi sa gabi, ay si Nia Weiner na mula sa angkan ng ina ng dakilang biyenang reyna. Agad siyang hinirang bilang guwapay pagpasok pa lamang sa palasyo. Ang kanyang ganda ay higit pa sa reyna. Matamis magsalita na parang kulot. Marunong umunawa sa damdamin ng iba. Napakahusay sumunod sa mga alituntunin. Labis na kinagigiliwan ng emperador. Maging ang biyenang reyna ay nasisiyahan. Akala ng lahat isa siyang masunurin at kaibig-ibig. Ako lang ang nakakaalam na ahas ng kanyang puso. Makalipas ang 4 na buwan, may ilan na umasa sa ama sa panlabas na hukuman. May ilan namang gumamit ng sariling paraan upang makuha ang pabor. Sa hanay naming ito maliban sa akin, lahat ay napili na. Ako lamang, ang nanatiling tahimik sa loob ng palasyo, at tahimik na naghintay ng tawag. Pagkatapos, isa-isa akong kinausap. Ang unang naghanap sa akin ay ang biyenang reyna. Siya ang taong nagustuhan na ako mula pa noong ako ay nakatakdang prinsesang tagapagmana. Nang ako ay ibinaba mula sa posisyon ng reyna, labis siyang nalungkot, ngunit higit sa pag-alala sa aking napinsalang dangal. Mas kinahahalagahan niya ang ugnayan nilang mag-ina ng emperador. Nagbigay siya ng gantimpala bilang kabayaran. Tinanggap ko iyon at nagpasalamat. Ngunit bukod doon, wala na siyang ibinigay na dagdag na pabor. Wala rin naman akong inaasahan mula sa kanya. Shoot A, may galit ka pa ba sa emperador? Ang unang tanong niya ay muntik nang pumatay sa akin. Agad akong lumuhad at paulit-ulit na nagpatira pa. Matalino ang biyenang reyna. Ang lingkod na ito ay may sukdulang paggalang lamang sa emperador. Wala ni Katiting na galit sa puso. Nawa ay malinaw itong makita ng biyenang reyna. Kung gayon 6 na buwan ka nang nasa palasyo, bakit hindi ka pa nagsisilbi sa gabi? Hindi po ako umiwas sa paglilingkod. Ako po ay patuloy na naghihintay. Ayon sa tuntunin ay maghintay. Hindi rin alam ng inyong lingkod kung bakit hindi pa kailanman napili ng emperador ang aking tabla. Isang mahinang tawa ang biglang narinig. Puno ng ngiti ang mukha ng biyenang reyna. Ay naku, ikaw talaga, bakit ka ganyan ka lang sa liksi? Tingnan mo ang mga kasabay mong pumasok sa palasyo. Sino ang hindi gumagawa ng paraan para mapansin ng emperador? Ikaw lang ang kakaiba, nanatili ka lamang na masyadong tapat. Dapat mong tandaan, kung nais mong piliin ng emperador ang iyong tabla, kailangan mong mapansin ng emperador. Ikaw mismo ang dapat lumaban para rito. Nauunawaan ng inyong lingkod. Susunod po ako sa aral ng biyenang reyna. Pagkatapos mapagsabihan, mahinhin akong bumalik sa aking sariling palasyo.
Halos mamatay ako sa takot. Akala ko ay nabunyag na ang aking iniisip. Pero, may sakit ba talaga ako? Para akitin ang pansin ni Gusi. At kusa pang lumaban para rito. Hindi mangyayari. Dong dong dong. Talagang nagulat ang aking puso. Hindi pa ako nakakabawi ay muli na akong ipinatawag. Sa pagkakataong ito ay ang reyna na si Ligia. Ayaw ni Ligia ng maraming taong nagsasama-sama. Iniutos niyang huwag siyang puntahan kung hindi kinakailangan. Pagkatapos pumasok sa palasyo, bukod sa ilang beses na sabay-sabay kaming nagbigay galang sa kanya. Malayuan ko lang siyang nakita. Hindi ko pa siya kailanman nakausap ng mag-isa. Kapag nagkita ang magkaaway lalong nagiging matalim ang tingin. Nang masilayan ko siya ng malapitan. Marangal at dakila, punong-puno ng dignidad. Taglay ang nakasisindak na tapang. Kusang may pumasok na pangungusap sa isip ko. Parang inimbitahan nila ang isang banal na rebulto para sambahin. Ngunit gusto ito ni Gusi. Ang kanyang anyo, kung susuriing mabuti, kahit sa aking ina ay hindi siya umabot. At ako ay mas maganda kaysa sa aking ina. Ibig sabihin ay mas maganda ako kaysa sa kanya. Kung gayon kapag tiningnan niya ako bilang dating asawa ni Gusi. Na may ganitong kagandahang kaakit-akit. May inggit kaya siya. Pagkatapos ay bigla kong naisip. Sino ba ang hindi nakakaalam na parang hangin lang ako kay Gusi? Natawa ako sa sarili kong galit. Alala talaga ang ugali kong mapagpalagay. Nagsalita ang banal na reyna. Syempre, paumanhin. Sa gulat ko ay hindi ako nakapagsalita. Alam kong ikaw noon ay ipinalagang prinsesang tagapagmana. Nang unang emperador noong si Gusi ay prinsipe pa. Kung hindi lang maagang pumanaw ang unang emperador. Ang posisyon ng reyna ay sa iyo sana. Hindi. Agad akong sumingit. Mahal na reyna. Ikaw ang pinakamahusay na reyna. Ang pagiging reyna mo ay biyaya ng maharlikang angkan. At biyaya ng buong bayan. Huwag mo na sanang banggitin ang mga nakaraan. Ngayon ay payapa ang daigdig. Ligtas ang mamamayan. Lahat ito ay dahil sa emperador at sa iyo. Kasama ang dakilang biyenang reyna at ang biyenang reyna. Unti-unting lumuwag ang noo ng reyna. Lumitaw ang isang banayad na ngiti. Mas maganda siya kaysa sa dati niyang seryosong anyo. Ikan-away niya ang kamay upang pigilan ako sa patuloy na pagpuri. 6 na buwan na ang aking dinadala. 3 buwan na ring buntis ang Guifei. May ilan pang mga consort na nagdadalang tao. Bilang isa ka sa 4 na pangunahing consort, kailangan mo ring magsikap na magbigay ng mga tagapagmana sa emperador. Nabigla ako sa aking narinig. Agad akong lumuhad at marahang nagpatira pa. Susundin ng inyong lingkod ang aral. Pagkalabas ko sa palasyo ng reyna, tumakbo ako pabalik sa aking sariling palasyo. Sumunod na tumatakbo ang batang alilang naglilingkod sa akin. Halos mawalan siya ng hininga. Hinawakan ko ang aking munting dibdib. Talagang lubhang natakot. Nagsimula na ang sabuatan. Bumalik ang mga alaala ng nakaraang buhay. Nakakatakot talaga. Ang mga lihim na pamamaraan ng dakilang biyenang reyna. Kahit ilang antas ng impyerno ay kulang para sa kanya. Sa mga lugar na malala ang pagtingin sa lalaki kaysa babae. Nagkaroon noon ng mga karumag-dumal na paglipol sa mga babae. Ngunit ang dakilang biyenang reyna sa loob ng palasyo. Ang ginagawa ay paglipol sa mga lalaki. Sa nakaraang buhay, paliban kay Nia Wainer na nagsilang ng 2 prinsipe. Puro mga prinsesa ang nagkalat sa buong palasyo. Dahil dito, nagkaroon ng pagdududa si Gusi. Wala siyang pakialam sa isinisilang ng iba. Labis niyang nais na magsilang si Ligia ng prinsipe na magmamana ng trono. Ngunit sa kasamaang palad patuloy na tinatangkilik si Ligia. Nagbuntis ng 7 o 8 beses. Bukod sa 2 prinsesang pinalad mabuhay. Ang iba pang mga sanggol ay alinman sa nalaglag. O ipinanganak na patay. Naisip ni Gusi na may kinalaman ito sa mga galaw sa loob ng harem. Ngunit sinabi ng lahat ng mga manggagamot na noong mga unang taon ng Guifei ay hirap kumain at matulog sa digmaan. Kaya nasira ang kanyang pangangatawan. Ang makapagsilang ng 2 prinsesa ay biyaya na ng langit. Dahil may karanasan sa harapan ng digmaan si Gusi ay hindi na siya nagduda pa. Alam niya kung gaano kitigas ang pagkaing harina sa hukbo, at kung gaano kakonti ang mga ulam. Alam din niya na kapag sumiklab ang digmaan, kung gaano kasagad ang tensyon ng isipan ng mga tao, hindi may iwasang masira ang katawan. Hindi na siya nagpumilit, kaya umatras siya at humanap ng ibang paraan. Nais niyang ako ang magsilang ng anak na lalaki. Ngunit minsan lang akong nagdalang tao. Hindi pa umaabot ng 3 buwan ay nakunan na. Halos mamatay ako sa sakit. Mula noon ay umiwas na ako sa kanya. Hindi naman siya gaanong may damdamin sa akin. Nang makita niya akong ganito, sinabay na rin niyang isantabi ang hangarin. At tinanggap ang katotohanan. Inilaan niya ang lahat ng lakas sa panganay na prinsipe na isinilang ni Nia Wainer. Maingat na pinalaki. Noon ay napabuntong hininga pa ang biyenang reyna. Na ang buong mundo ay muling mapupunta sa angkan ng ina ng dakilang biyenang reyna. Ito raw ang kapalaran. Pagkatapos lamang ng aking kamatayan ko nalaman na hindi iyon kapalaran. Lahat iyon ay gawa ng tao. Lahat ng mga manggagamot sa imperial na klinika na nagsisilbi sa mga consort ay pawang mga tao ng dakilang biyenang reyna. Anumang consort ng emperador ang magdalang tao, agad na inihaharap sa dakilang biyenang reyna ang tala ng pulso. Ang mga babaeng sanggol ay pinananatili. Ang mga lalaking sanggol ay inaalis. Marami ang paraan ng pag-alis.
At lubhang eksakto, mababang katayuan, yaong walang kapangyarihan ng pamilya, direktang hinahaluan ng gamot ang pagkain. Samantalang ang tulad ko na may katayuan ng pamilya, at mataas din ang ranggo, ay tinatrato sa mas tiyak na paraan. Ang dinadala ko noon ay lalaking sanggol. Napakaganda ng kalagayan ng pagbubuntis. Kahit ang mga manggagamot ay nanghinayang. Ngunit ang dakilang biyanang Reyna ay hindi kailanman maawin. Alam niyang mahilig akong magtampo sa emperador. Kaya paulit-ulit siyang lumikha ng mga pangyayari para magselos at magalit ako. Di nagtagal ay sumiklab ang galit at dugo sa dibdib. At doon mismo ay nakunan. Wala kang masisisi kahit kanino. Isipin mo, ako bilang Reyna, hindi man lang nailigtas ang aking anak, lalo na ang mga Guifei. Hanggang sa mamatay si Gusi ay dalawa lamang ang kanyang naging prinsipe. Kapwa isinilang ni Nia Weiner. Noong nakaraang buhay ay tinanggap ng lahat ang kapalaran. Ngunit sa buhay na ito ay hindi ako sisuko. Bago pa ako pumasok sa palasyo, nakahanap na ako ng isang lihim na dalubhasa sa panggagamot ng kababaihan. May inilagay siyang munting bagay sa aking braso, na makapipigil sa akin na magbuntis sa loob ng 10 taon. Para sa mas ligtas na paghahanda, sinimulan ko ring solusyonan ang ugat ng problema. Kusang umiwas sa pagsisilbi sa gabi. Hindi ako nakikipagtulog sa emperador. Hindi lamang dahil sa pagkainis ko kay Gusi, kundi para rin sa aking kaligtasan. Sa loob ng palasyo, ang aking katauhan ay isang masunurin at mahiyain na Shufei. Dahil napagsabihan na ako ng biyanang Reyna at ng Reyna, hindi ako maaaring magpabeya. Kusang ipinadala ko ang aking alila upang maghatid ng isang mangkok ng sabaw kay Gusi. Kasabay ng kaunting merienda, kung madalas ay masyadong halata, at ayaw ko naman. Kaya 2 beses ko lamang ginawa, ngunit kapansin-pansin ang naging epekto. Hindi dumating ang yunuko upang magpatawag ng pagsisilbi sa gabi. Si Gusi mismo ang dumating. Nang siya ay dumating, nagsusulat ako ng sutra ng puso. Tiningnan niya ako sandali, saka biglang nagsalita, kaya pala bigla kang naging masunurin. Kala ko pa naman ay naglalaro ka ng pag-ilag at pag-akit. Yun pala ay pumasok ka na sa landas ng budismo. Nagulat ako, paglingon ko ay si Gusi pala. Agad akong lumungad at nagpatira pa. Mas lalo akong naging bihasa sa pagpapatira pa. Ito ang natutunan ko sa nakaraang buhay. Ang mga taong nasa imperial na angkan, kahit naabot na ang rurok ng karangalan, ay mahilig pa rin makita ang iba na nagpapakumbaba, lalo na ang pagpapatira pa. Kapag kusa kang nagpatira pa sa kanila, agad nitong pinapalaki ang kanilang sarili. Ang pakiramdam ng pagiging kataas-taas ay agad natutugunan. At dahil dito ay nagiging mas mapagbigay sila sa nakaluhod. Hindi ko hinihingi ang awa o gantimpala. Gusto ko lang na mapasaya sila. At agad silang umalis. O ako ang paalisin. Gaya ng inaasahan. Lumitaw ang kasiyahan sa mukha ni Gusi. Akala ko tuluyan ka ng magtatago na parang pagong. At hindi nalalapit sa akin kailanman. Ang ipinadala mong sabaw at merienda ay napakabuti. Nagpapasalamat ang inyong lingkod sa mahal na emperador. Agad akong muling nagpatira pa. Itinayo niya ako. Saan galing ang dami mong formalidad? Hindi na kailangan ito sa pagitan natin. Naisip ko sa sarili ko, kung hindi ko gagawin ito, sa unang sandali pa lang ay ipapapugot mo na ang ulo ko. At ipapapatay ang siyam na angkan ko. Kailangan kong magkunwari, tumingala ako sa kanya, may dalang lamang at hiya ng isang babae. Hindi pa niya ako nakitang ganito. Agad kumislap ang pagnanasa sa kanyang mga mata. Gusto niya akong hilahin papunta sa kama. Nakakaramdam ako ng matinding pagkainis. Ngunit lihim ko lamang pinatatatag ang aking isipan. Turing na lang na parang nakagat ng aso.